Noong Mayo 2025, naglaban sa himpapawid ang India at Pakistan habang nagpapalitan sila ng bomba, misil at bala. Isang simponya ng pagkawasak ang nagdadala ng lagim sa langit. Habang nagpapalitan ng armas ang dalawang bansa, ang totoong nagwagi ay tahimik lang na nakaupo sa gilid. At iyon ay ang Tsina. Ang sariling likhang ika-4 na henerasyong fighter ng J-10C ang nagpatumba sa isang modernong fighter jet mula kanluran. Bagay na ikinagulat ng buong mundo. Paano umangat ang dati di kilalang eroplanong pandigma para hamunin ang pinakamahusay ng kanluran? Kaya bang makipagsabayan nito? At patunay ba ito na mas malapit na ang lakas militar ng China kaysa inaakala? Dahil kung talagang kasing husay ng inaakala ang jet na ito, ang kalangitan sa Asya at marahil pati sa malalayong lugar ay magiging mas masikip na. Kapanganakan ng isang dragon. Sige, paano nga ba nabuo ang pinakakilalang fighter jet ng China sa kasalukuyang panahon ng militar? Sa totoo lang, kaunti lang talaga ang alam tungkol sa pagbuo nito. Ganyan ang gobyerno ng China. Ito ay isang bansa kung saan ang datos tungkol sa lupa ay itinuring na lihim ng estado sa loob ng maraming taon. Kaya dapat mong paniwalaan na tinatago ng Beijing ang maraming impormasyon. Alam natin na dinisenyo ito ng Chengdu Aircraft Corporation noong 1980. Matapos ang sunod-sunod na nabigong at kinanselang pagtatangka na magkaroon ng sariling air program ang militar ng gitnang kaharian, alam ng China na kailangan nila ng ika-4 na henerasyon na multi-role fighter na kayang tumayo sa sarili nitong mga paa o mas tama siguro sa sarili nitong landing gear. Ngayon, kailangan nitong makipagsabayan sa pinakamagagaling na iniaalok ng ibang bansa noon na malamang ay ang Amerikanong F-16 at mga variant nito. Layunin din nitong palitan ang single-engine multi-role J-7 na sa totoo lang ay isang MiG-21 lang na may NATO code name na fishbed na parang nilagyan lang ng bigote na gawa sa China o kung anuman. Naluluma na ang J-7 at Q-5 Phantom Ground Attack Aircraft. Kaya ang People's Liberation Army Air Force, nakakatawa pa rin ang pangalan. Gusto nila ng sasakyang panghimpapawid na kayang palitan at mag-adapt ng dalawa. May ilang source na nagsasabing nakuha ng Beijing ang disenyo ng J-10 mula sa Israeli Lavi fighter, na naging kakaibang episode sa international na geopolitics. Kinumpirma ring ibinigay ng Israel ang impormasyong ito sa China. Ang J-10 ay hindi direktang kopya ng Lavi at natatanging fighter ito kahit maraming pagkakapareho at pabago-bago ang development nito. Matagal nang nahirapan ng China na makagawa ng mga makina na handa para sa fighter jet. Kaya naman hindi maiwasang maantala ang proyekto hanggang sa napilitan na lang silang gumamit ng makinang Ruso pansamantala at tinapos na lang muna ang usapan. May mga pagbabago sa disenyo na nagpabagal sa programa pero nagawa na nila ang full-size mock-up noong 1991. Noong huling bahagi ng Marso ng 1998, naging higit pa ito sa isang napaka-komplikadong 1-to-1 scale model na gawa sa kahoy. Nang isinagawa ang unang test flight, natapos ang mga pagsusuri pagsapit ng 2003 at pumasok na sa full-scale production ang J-10A, unang bersyon ng J-10 na may NATO code name na Firebird, mas astig kaysa sa nauna. Tinawag din itong Vigorous Dragon, sa totoo lang na astig din. Hindi kampante ang mga Chino sa mga nagawa nila. Halos agad, maraming updates at pagpapabuti ang dumating sa susunod na bersyon, J-10B, na sinimulang gawin ng malakihan noong 2013. Pumasok agad sa development ang huling bersyon at ang J-10C ay nagsimula ng produksyon noong huling bahagi ng 2010 para makasabay sa mga bagong pagbabago sa digmaan. Gaya ng sinabi namin, hindi naman ito ganong karami ang kasaysayan, pero alam namin nandito kayo sa mega projects. Alam namin. Nandito kayo para panoorin ang kalbong Briton na nagpapaliwanag kung paano gumagana at sumasabog ang mga bagay. Hindi para sa aralin sa kasaysayan. Gawin na natin yan, pwede? Madaling-madali. Unang-una, bago natin talakayin ang mga detalye, teknolohiya, armas, at disenyo ng J-10C, tandaan na marami talagang magkakasalungat na ulat at impormasyon tungkol dito kapag pinag-uusapan kung ano ang jet na ito at kung ano ang kaya nitong gawin. Susubukan naming paghiwalayin ang mga totoong impormasyon mula sa mga haka-haka hanggat maaari. Ngunit ang mga hindi kumpirmadong ulat ay nagpapalabo sa halos lahat ng estadistika at marami pang bagay na hindi natin kayang kumpirmahin. Hindi natin alam kung ito'y dahil sa kakulangan ng kaalaman, pagiging lihim, maling impormasyon o mababang kalidad ng gawa ng mga insik.
Ibig kong sabihin, umorder ka ng kahit ano mula sa Temu at maiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Pero gayunpaman, mag-ingat sa impormasyon mula sa hindi mapagkakatiwala ang mga pinagkukunan. Ang video na ito ay tungkol sa Chinese jet, kaya asahan ang mainit na diskusyon sa comments. Tandaan, hindi tayo military engineer. Nagkukunwari lang tayo online, kaya magalang pa rin tayo. Simulan na natin. Kulang ang madaling impormasyon sa eksaktong bilang ng nagawang J-10C airframes. Iyan ang ating unang issue. Tila tinatayang ng mga opisyal na sanggunian na nasa 220 ang nagawa at ang kabuang bilang ng lahat ng uri ng J-10 ay humigit kumulang 600 o higit pa. Kung totoo, isa ang J-10C sa mga pangunahing fighter na gustong gamitin ng Beijing sa kanilang air fleet. Mahalaga ito dahil kung gagawa ka ng mahigit 200 gamit para sa militar, dapat siguradong epektibo ang mga iyon. Sa malaking labanan, ayaw mong malaman na hindi pala kasing husay ng inaakala ang sandigan ng iyong Air Force. Sige, pag-usapan natin ang disenyo para malaman kung bakit kahanga-hanga ang ilang numero ng Firebird. Hindi ba't ang ganda niya? Para siyang detalyadong drawing ng bata ng fighter jet at astig yun. Standard ang sukat, mga 16.7 metro o 55 talampakan ang haba. Mas mataas ng kaunti sa Hollywood sign. Mayroon itong 10.8 metrong lapad ng pakpak na ganon kalaki ang Hollywood sign. 116.9 na metro ito. Akala ko mas maliit ito. Sige, may 10.8 metrong lapad ng pakpak ito na mas malapit sa 32 talampakan o halos kalahati ng isang bowling lane. At mga 5.7 metro ang taas nito, katumbas ng halos 19 na talampakan o ang karaniwang taas ng isang ganap na lumaking giraffe. Para sa inyo na gumagamit ng ibang sukatan, isipin nyo na lang ang bagay na ganyan kalaki na bumibiyahe sa bilis na Mach 1.8 dahil yan ang pinakamabilis nito kapag naka-on ang afterburners at nasa taas na. 18,000 metro o 60,000 talampakan o mga 12,000 Danny DeVito na nakapatong sa isa't isa. May ilang sources na nagsasabing mas mataas pa ang maximum ceiling nito. Nakatumbas din ng mas maraming Danny DeVito. Kaya mabilis ito dahil sa delta wing design na tawag lang sa hugis triangulo nito. Hindi lang yan dagdag pogi points, nakakatulong din ito sa performance sa matataas na bilis. Dati, nilalagay lang nila ang makinang gawa sa Russia sa mga naunang modelo. Ayon sa ulat, mula 2019 ang J-10 ay gumagamit na ng lokal na ginawang Shenyang WS. 10 ang unang matagumpay na turbofan fighter engine ng Tsina. Ginagamit din ang makinang ito sa J-15 at J-16. Ginagamit din ito pansamantala sa ilang eroplano gaya ng J-20 habang dinedevelop pa ang WS-15. Kailangan din nito ng ganung lakas dahil ang maximum take-off weight ay 19,200 at 27 kilo o 42,388 libra na halos kasing bigat ng nanay mo. Hindi lang nito kayang buhatin ang bigat sa mabilis na bilis. Nagbibigay rin ang malaking fuel tank ng malayong abot. May combat range ito na 1,200 at 40 kilometro o 700 at 70 milya. Mas malayo pa ito kaysa F-16C Block 50 at 52 na may combat range na 500 at 46 kilometro o 300 at 39 milya. Pareho silang pwedeng dagdagan ng range gamit ang drop tanks. Pero sa internal fuel capacity, lamang talaga ang J-10C. May nagsasabing kaya rin itong mag-aerial refueling, pero hindi pa ito kumpirmado ng opisyal na source. Sa totoo lang, pwede kong sabihin kaya kong mag-backflip, pero hindi ibig sabihin totoo iyon. Baka balang araw. Ano pa kaya ang meron? May tinatawag itong Canard 4 plane, isang maliit na pakpak sa unahan ng pangunahing pakpak. Ito ay para makatulong sa pagmamaniobra, lalo na kapag mataas ang anggulo. Ginagamit nito ang mga anggulong iyon, kaya nakakagawa ito ng puwersang 9 na GS sa pinakamatalim na liko. Grabe. May ilang ulat na may thrust vector ang ilang bersyon ng J-10, pero di namin tiyak kung ito'y totoo sa J-10C. May bagong fixed diverterless supersonic inlet ito na mas mahusay na air intake kaysa sa dating mga bersyon. Bilang sanggunian, mayroon din ito ang F-35 Lightning ikalawa. Hindi malaman kung bakit, pero parang napapangiti nito ang J-10C sa ilalim ng baba niya. Papayagan natin ito dahil nagiging mas episyente, aerodynamic ang katawan at cute din. May tinatawag din itong infrared search and track. Infrared search and track. Ball na rangefinder din. Sa eroplano, kadalasan ito ang maliit na umbok sa harap ng cockpit na isa sa mga sensor ng eroplano.
May mga tampok ang J-10C para mabawasan ang radar signature na mahalaga dahil wala namang bagay na kasing taas ng giraffe na lumilipad sa Mach 1.8 na masasabing sobrang stealthy. Kahit paano, nakakatulong ito sa mga fighter jet. Pero di ito ang pinaka-stealthy na fighter sa mundo. Sabihin na lang natin na ang jet na ito ay hindi ginawa para lang manood sa gilid, ginawa ito para nasa gitna ng aksyon. Kaya sa pangkalahatan, base sa mga nakikitang katangian nito, meron kang isang mabilis at maliksing jet na may maayos na range at may ilang kapaki-pakinabang na teknolohiyang sariling gawa ng China. Karaniwan, maihahambing ito sa modernong F-16C o D-Block 50 sa laki, kakayahan at liksi. Kaya ayos lahat hanggang dito. Pero paano naman yung mga bagay na hindi mo nakikita? Ano ang nasa loob ng parang fortune cookie na fighter jet na ito na talagang magpapatingkad dito? Ang pagkakaiba? Kahit sa pinaka-basic na anyo, makikita mo na agad na ang J-10C ay isang advanced na eroplanong pandigma. Ano nga ba ang pwede nating siyasatin sa ilalim ng hood? Sa simula pa lang, mukhang madali itong paliparin kahit na ang delta wing na disenyo ay nag-aalis ng kaunting stability. Nabawi naman ito ng fly-by-wire na sistema. Sa halip na mekanikal na galaw ng mga bahagi na tumutulong sa paglipad, ang mga input ng piloto ay pumupunta sa isang computer na siyang nagpapalipad ng eroplano sa pamamagitan ng elektroniko, kaya mas mabilis at mas responsive ang karanasan. Sa posibleng dogfight, mahalaga ang bawat reflex dahil ilang milisegundo lang ang pagitan ng kaligtasan at pagkasira. Siyempre, pipiliin mo ito kung may option ka, dagdag puntos para sa J-10C. Bukod pa rito, ang cockpit ay may malawak na head-up display at 3 kulay na multifunctional display na nakikipag-ugnayan sa helmet ng piloto at sa nakakabit nitong sight, pati na rin sa hands-on throttle and stick o HOTAS controls. Oo, mukhang iyon talaga ang tawag. Hindi na ako magbibiro, sigurado akong naisip nyo na rin iyon. Ang pinaka-interesante, pero misteryoso rin tungkol sa J-10 ay ang radar nito. Kung wala kang magandang radar para makita at makipaglaban sa mga target, mas marami kang gagawing paglipad kaysa pakikipaglaban at malamang na mapabagsak ka pa sa ere na mas malaking problema. Ano ang meron sa J-10C na makakapigil doon? Ang tawag dito ay Advanced Electronically Scanned Array o Advanced Electronically Scanned Array at ang pagkakaroon ng J-10C ng ganito ay malaking bagay. Ang Advanced Electronically Scanned Array Radar ay kayang palawakin ang saklaw ng pagtuklas na nagbibigay daan sa isang fighter jet na unang makapagpalipad ng mga misil at agad na makaiwas pabalik sa labas ng epektibong saklaw. Pinapabuti nito ang kakayahan sa pagtukoy at pagkilala ng target na tinitiyak na sa makabagong digmaan ngayon. Hindi isang murang drone ang tatamaan sa halip na isang mamahaling eroplano o misil. Lalo na itong mahalaga dahil ang Advanced Electronically Scanned Array ay may kakayahan ding matukoy ang mga target na mababa ang lipad at may mababang signature na maaaring hindi makita ng mga tradisyonal na radar system. Ang Advanced Electronically Scanned Array na aktibong radar ay tuloy-tuloy na sinusuri ang buong kalangitan sa lahat ng direksyon at may saklaw ng 2 dosenang kilometro. Ayon sa ulat, ang J-10 ay kayang makita ang 15 target sabay-sabay at labanan ang 4 dito ng sabay. Malaking kalamangan ito sa magulong labanan na laging nagbabago. Ang Active Scanned Array Tech ay mas matibay laban sa jamming, mas mabilis at mas maaasahan kumpara sa lumang mechanical radar arrays. Ibig bang sabihin nito na ang J-10C ay hindi mapapatay na makina ng kamatayan? Sandali, huwag muna tayong magmadali. Kung sasabihin natin yon, puro palagay lang tayo tungkol sa mga bagay na kulang ang impormasyon. Halimbawa, alam natin na hindi ang Firebird ang pinaka-stealth na eroplano. Ayos lang na kaya nitong makita ang ibang eroplano, pero tiyak na makikita rin ito ng ibang eroplano. Kapag aktibo ang radar sa pag-scan, mas malamang itong mangyari. Ang J-10C ay may iba't ibang mode gaya ng aktibong pag-scan, passive detection at low detection para sa pagiging palihim. Parang jet na kayang mag-break ng sound barrier, kung posible man. Ang mga ganitong mode ay nagpapalakas ng kakayahan ng eroplano na mag-adapt depende sa sitwasyon, pero maaari rin itong magdulot ng pagkaabot ng hindi inaasahan. Kung hindi ito makakaangkop sa mabilis na pagbabago ng sitwasyon, mas madali itong matukoy, ma-intercept o kahit mapabagsak. Ang ibig sabihin nito, kahit na mahusay sa teorya ang J-10C sa pagtukoy ng mga bagay sa paligid nito, isa lang ito sa mga piraso ng puzzle at hindi ang buong kahon. Kakailanganin nito ng ibang mga plataporma na makakatrabaho para magamit ito ng mas epektibo lalo na pagdating sa militar ng China. Hindi pa natin tiyak kung gaano ka-epektibo ang Firebird bilang plataporma ng komunikasyon. Ang pamantayang ginto para dito sa makabagong panahon ay isang bagay tulad ng F-35
na dinisenyo para makipagkomunika sa halos lahat ng meron ang United States sa lahat ng oras at ipadala pabalik ang datos na iyon sa kung anong sandatang plataporma ang pinakamalapit sa kalaban, na siyang maaaring gawing pinong pulang ulap ang mga ito. Pero hindi pa natin alam ang buong lawak kung paano nakakatapat dito ang J-10C kahit kumpara sa mga makabagong bersyon ng F-16. Boses sa boses lang ba ang komunikasyon? Parang pinaka-wild na Xbox Live Lobby? Mas parang F-35 ba ito na kayang makipag-usap at umakto ng sabay-sabay sa iba't ibang sistema sa gitna ng laban? Alam natin na meron itong secure omnidirectional data link, pero hindi natin alam kung ibig sabihin nito ay palagi itong nakikipagkomunikasyon sa lahat ng direksyon tulad ng F-35 o kung posible lang na makipagkomunikasyon ito sa iba't ibang direksyon. Halimbawa, may pagkakaiba sa air-to-ground at air-to-air hubs, pati na rin ang issue ng integrasyon at interoperability. Hindi ito problema sa komunikasyon-centric na digmaan ng China, pero kung nais ng J-10C na maging matagumpay na export na eroplanong pandigma, spoiler alert, oo, kailangan din itong gumana sa mga sistemang hindi ginawa para dito, pati na sa mga hindi Tsinong sistema. Nahihirapan ang mga bansang nag-aangkat ng armas sa buong mundo na mapunan ang agwat na ito. Minsan, parang pilit mong pinag-uusap ang iPhone at George Foreman grill, o lahat ng tagubilin ay nasa ibang wika. Mukhang nakakayanan naman ng Pakistan ang hamon na ito kung tutuusin. Ngunit bawat militar ay may sariling issue sa pag-integrate ng J-10C na posibleng hadlang sa buong potensyal nito sa labanan. Maganda ang Firebird pagdating sa komunikasyon para sa klase nito. Pero siguro hindi pa kasing advanced ng F-35 at next-gen comms platform nito na maiintindihan dahil isang henerasyon itong nahuhuli sa F-35. Pero base lang ito sa alam namin at dahil marami pa kaming hindi alam sa radar na ito, nadadala rin ang kawalang katiyakan sa electronic warfare at countermeasure suite ng J-10C. Iba-iba ang sinasabi ng mga source mula sa full range na jamming, AI deception algorithms para linlangin ang radar ng kalaban, hanggang sa mga decoy na kontrolado mula sa helmet ng piloto. Sige, imbento lang namin yung huli. Astig kung mapasali natin si Elon Musk dyan. Malamang magulo ang pag-eject, pero wala rito ang kinumpirma ng opisyal na source. Kaya't lahat ng naririnig mo tungkol sa mga pinakaastig na bagong laruan, dapat ay pagdudahan mo muna. Sa kabuuan, iyan ang J-10C, isang ika-4 na henerasyong eroplano na kabilang sa pinakamahusay sa klase nito. Wala namang nakakagulat na mas matindi sa iba. Dahil nabanggit na ang pagpapasabog, pag-usapan natin ang mga baril. Kumusta naman yon bilang panimula? Lakas ng putok ng Firebird. Sige, napaghintay ka na namin. Napag-usapan na natin ang detalye tungkol sa Firebird, pero paano naman yung mga sumasabog? Matutuwa kang malaman na ang J-10C ay isang fighter, hindi lang sa klase nito, kundi pati sa pangkalahatang paglalarawan ng eroplano. Dahil ito ay nilagyan ng mga makabagong teknolohiyang talagang mapanira. Karamihan sa mga modelo ng J-10C ay may 11 hardpoint depende sa gamit. Karamihan dito ay posibleng gagamitin para sa bagong air-to-air missile ng China, ang PL-15. Dati, ang pangunahing sandata ng J-10 ay PL-12 medium-range radar-guided at PL-8 short-range infrared-guided air-to-air missile. Pero nitong mga nakaraang panahon, ang PL-10 at PL-15 na ang pumalit, na parehong itinuturing na mas mahusay para sa mga layunin ng J-10C sa labanan. Dahil sa radar ng Firebird, kayang magpalipad ng missile kahit di kita ang target, na maaaring maging malaking kalamangan kung mas malayo ang abot mo kaysa sa kalaban, gaya ng J-10C na nakakagulat ay mas malayo ang abot kumpara sa F-16. Ayon sa mga hindi kumpirmadong ulat ng media sa Pakistan, noong huling sigalot nila sa India, ang pinakamalayong PL-15 na ginamit ay mula sa humigit kumulang 180 kilometro ang layo. Ito ay 112 milya o 83,333 Shaquille O'Neal na nakahilera mula dulo hanggang dulo. Kung totoo, ipinapakita nitong mataas ang epektibong saklaw ng J-10C at paborito nitong sandata. Malamang hindi ito nagkataon lang na mga 180 kilometro ang layo sa pagitan ng mainland ng China at ng Taiwan. Hindi ito madali, pero mahalaga ang PL-15. Ito ang unang beses na nagawa ng China ang sariling matagumpay na air-to-air missile na hindi lang murang kopya ng Ruso. Hindi lang iyon, mukhang halos kapantay ito ng United States AMRAAM at sa ilang pagkakataon,
Maaari pa nga itong lumampas pagdating sa abot ng distansya. Ang PL-15 na malawakang ginagamit na missile sa daan-daang J-10C na nasa kamay ng Beijing ay dapat maging malaking babala para sa mga tagaplano ng militar ng United States. Ang mga sandatang panghimpapawid patungo sa lupa ay simple. Malalaking bomba gaya ng 500 kilo o 1,000 at 100 libra na 500 J Precision Guided Bombs. Sa kabilang banda, ang pinakabagong upgrade sa arsenal ng Firebirds ay ang GB, isa TG-500. Kapag may catchy na pangalan na ganyan, milagro na lang talaga kung bakit hindi pa mas marami ang ginagamit nito dahil talagang malakas ang pagsabog ng mga ito. Ang mga bomba sa J-10C ay kadalasang ginagamit kasabay ng infrared laser paintball at electronic countermeasure pod para mabawasan ang tsansang ma-jam ang mga ito. May isang bagay lang na mas masama pa kaysa sa bombang kasing bigat ng polar bear na bumabagsak sa'yo. Iyan ang parehong bombang bumagsak sa'yo kahit para sa iba dapat ito. Kasama sa air-to-ground na misyon ang YJ, 71 anti-radiation missile. Ngayon, maaaring mukhang kakaiba ang ganitong teknolohiya para sa mga hindi pamilyar. Ibig kong sabihin, bakit mo gugustuhin ang isang missile na aktibong pinipigilan ang radyasyon? Pwede bang ihulog na lang ang marami nito sa Chernobyl para masolusyonan ang problema? Sa kasamaang palad, hindi pwede. Ang anti-radiation missile ay hindi konektado sa radioactive na material o nuklear na teknolohiya. Tumutukoy sila sa radio wave mula sa radar installation. Ang pagtanggal ng radar ng kalaban ay maaaring magbulag sa kanila na malaking pabor kung may kakayahan kang makakita. Ang pinakakilalang halimbawa nito ay ang United States Ship Harmon na misil. May iba pang guided munitions para sa J-10C. Pero ang nabanggit dito ang kadalasang makikita kung magpasya ang China na makipagdigmaan. Pero sigurado akong hindi natin makikita yan sa malapit na hinaharap. Tama ba mga pare? Tama ba? Ang J-10C ay tradisyonal na mahusay sa dogfighting. Mabilis at maliksi ito, kaya kaya nitong makipagsabayan sa ibang 4th Gen fighter na gustong sumabak sa highway papuntang danger zone, Top Gun style. May twin barrel na 23mm na kanyon ito na kayang magpaputok ng mahigit 3,000 bala kada minuto at ayon sa ilan, mas mataas pa. Dahil may hanggang 200 sa chamber, ibig sabihin napakalakas ng Firebird na magpaputok sa tingin ko. Ibig sabihin, 3 hanggang 4 na segundo ang kailangan para maubos ang magasin, kahit mas mainam ang maiikling putok sa dogfight at strafing run para sa katumpakan. Yan na halos lahat tungkol sa sandata ng J-10C. Kapag pinagsama-sama, isa itong napakabisang multi-role fighter jet na maraming lakas at kakaunti lang ang kahinaan. Balanseng-balanseng eroplano ito, medyo advanced na sa teknolohiya. Marami sila at talagang armado ng matitinding sandata. Kaya nitong lumaban sa labas ng visual range, makipag-dogfight, umatake ng maraming target, magsagawa ng precision strikes, magbigay ng tactical support, at magsagawa ng anti-ship at maritime patrols. Kailangan kong huminga. Kahit isa na lang natitira, integrated communications pa, ano pa bang hindi mo magugustuhan? Siguro, ang gawa sa China ay hindi naman masamang label pagkatapos ng lahat. Pwede tayong maghapon mag-isip tungkol sa bisa ng mga fighter jet, pero kung hindi naman ito nagagamit ng maayos sa totoong labanan, parang pinag-uusapan na lang natin kung gaano kagaling ang pogo stick sa pagsalakay sa isang medieval na kastilyo. Pero buti na lang para sa atin, ang J-10C ay nagamit na sa labanan at kamakailan lang iyon, kaya isang tanong na lang ang natitira. Paano ito nag-perform? Labanan sa Petri dish. Unang nasilayan ng mundo ang J-10C at kakayahan nito sa totoong labanan noong Mayo 2025. Noong naglaban ang India at Pakistan ng ilang araw, napaniwala ang mundo na muli tayong papunta sa nuclear Armageddon. Sa kabutihang palad na naig ang malamig na ulo at tumagal lang ng ilang araw ang labanan bago bumalik sa dating mababang tensyon mula noong huling digmaan ng dalawang bansa. Sa maikling marahas na panahong iyon, marami sanang matutunan sa J-10C dahil bumili ang Pakistan ng mahigit 30 mula China noong 2020 politikal at praktikal ito. May F-16s na ang Pakistan, kaya dapat ituring na karibal ng kanluran ang mga sandatang plataporma ng China. Katulad nito, ang India ay pangunahing may mga Rafale na gawa ng Pransya na mga makabagong ika-4 na henerasyong fighter na ginagamit ng NATO, pati na rin ang mga lumang stock mula sa Russia. Kaya oo, pagdating sa mga sandata lang, ito ay Pransya at Russia laban sa United States at China. Kakaiba ang geopolitics. Parang circus. Ginamit ngayon ng Pakistan ang fighter jet mula China laban sa Rafale ng India.
Malamang nag-atubili ang Islamabad na gamitin ang kanilang F-16 dahil sa takot na baka kapag ginamit nila ang mga eroplanong gawa ng United States laban sa ibang Western aircraft na pagmamay-ari ng kaalyado ng United States, mapunta sila sa masamang listahan ng Washington. Malamang matalinong desisyon yon kung iisipin. At kahit na sobrang dami ng maling impormasyon mula sa magkabilang panig tungkol sa kung sino ang nakabagsak ng alin, may ilang tiyak na impormasyon na alam na. Ngayon, kasing hirap pagkatiwalaan ng mga source ng gobyerno ng Pakistan gaya ng nagbebenta ng mahiwagang buto sa palengke. Kaya tandaan na opisyal na hindi pa ito kumpirmado. Pero mukhang ang mga Pakistani J-10CE, yung export variant, ay may kinalaman sa pagpapabagsak ng kahit isang Rafale gamit ang PL-15 na missile. Ayon sa mga source ng United States, naniniwala ang Washington na ito nga ang nangyari, kaya malamang ay totoo ito. May mga larawan ding lumabas noon na tumutukoy sa pagkawala ng MiG-29 fulcrum ng Indian Air Force at posibleng Su-30 modernisirovaný komersyesky Istrebitel flanker. Kulang pa rin ang ebidensya para masiguradong may J-10C na sangkot sa mga posibleng air-to-air kills. Bihira talagang pumasok ang Air Force ng Pakistan at India sa airspace ng isa't isa kahit may sigalot sa hangganan. Makatuwiran ito sa panahon ng mga anti-aircraft system. Ipinapakita rin nito na ang J-10C ay nasangkot sa ilang air-to-air kills dahil mas malayo ang abot ng PL-15 na missile kumpara sa Soviet at Western na katapat nito. Patunay ito sa epektibong combat range ng Firebird at sa bisa ng PL-15 laban sa modernong Western military tech. Sabi sa ulat, nakatulong ang sariling jamming ng PL-15 para mapabagsak ang isang Rafale. Pinapatibay nito ang paniniwala na ang bagong Chinese military tech ay kayang tapatan o higitan ang mga Western na katapat. At malaking panalo iyon para sa Beijing. Malapit na minomonitor ng China ang mga kaganapan, lalo na dahil kaalyado nito ang Pakistan laban sa India. At may hangganan ito sa parehong bansa, kabilang ang pinagtatalunang teritoryo ng Kashmir na pinamamahalaan ng tatlong bansa. Ngunit mas mahalaga ang natamo ng Beijing dito kaysa sa international na pagyayabang o dagdag na order para sa J-10C. Gaano man kaganda ang mga iyon. Nagbigay ito sa kanila ng impormasyon. Kaalaman ay kapangyarihan. Ngayon, alam na ng China kung paano tumapat ang export variants ng kanilang ika-4 na henerasyong multi-role fighter laban sa katumbas mula sa kanluran sa isa-isang labanan. Maaari nitong pag-aralan ang datos na yon, maaari itong makipag-usap sa mga Pakistani at tunay na maunawaan ang bisa ng sarili nitong mga eroplano sa isang praktikal at totoong sitwasyon. Parang ensayo ito para sa paparating na digmaan. Alam mo na kung alin iyon. Ayon kay Andrew Small ng German Marshall Fund sa The Guardian, hindi lang ito usapin kung kayang talunin ng J-10C ang Western jets. Binibigyan sila nito ng pagkakataon na suriin ang kanilang kakayahan sa mas komplikado at hamon na mga kondisyon kaysa sa karaniwan. Sa Pakistan, hindi lang ito tungkol sa fighter jet, kundi pati sa mga misil, radar system, at teknolohiyang gulugod ng militar nila mula electronic warfare hanggang satellite system. Tahimik ang Beijing sa usapin, laging gustong kumilos ng palihim. Sinabi ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China na hindi sila pamilyar sa J-10C na issue sa subkontinente. Oo, hindi ka pamilyar at ako ang papa. Ayon sa ulat, sinabi ng Ministro ng Panlabas ng Pakistan, Ishaq Dar, sa parlamento na may pinabagsak na Rafale ang Pakistan Air Force at inabisuhan niya ang mga Chino tungkol dito. Isa rin iyong Kindat at Siko na nagpapahiwatig na talagang sangkot ang J-10C. Sinabi rin niya na natuwa ang Beijing sa nakita nila, ngunit may mga kondisyong kailangang isaalang-alang bago magdeklara ng internasyonal na tagumpay. Mas moderno, integrated at organisado ang militar ng kanluran kaysa sa karaniwang militar ng India. Mas magiging mahirap para sa China ang digmaan laban sa kanluran kaysa sa kanilang laban sa pinaghalong Air Force ng India. Sa totoo lang, mas mahina rin ang militar ng Pakistan kumpara sa China. At malamang na kayang higitan ng China ang kakayahan ng Pakistan pagdating sa militar, lalo na sa pagharap sa mga kagamitan ng kanluran. Mahalaga ring banggitin na parehong export variants ng jet ang ginamit ng magkabilang panig sa labang ito. May mga bansang nag-e-export na hindi laging nagbibigay ng pinakamahusay na teknolohiya sa kaalyado para protektahan ang sariling interes. Sa kaso ng J-10CE, tumutukoy ito sa medyo mas mababang kalidad ng avionics at software. Halos pareho ang export variant ng Rafale,
maliban sa ilang maliit na pagkakaiba na hindi naman nakakaapekto sa performance. Maaaring ituring iyon bilang magandang palatandaan para sa Beijing na ang mas mababang bersyon ng J-10C ay nakipagsabayan sa isang kumpletong Western jet. Pero mahalaga ring kilalanin na ang mga jet na nagbabarilan sa isa't isa sa ibabaw ng subcontinent ay hindi rin ang magiging parehong mga jet na magbabarilan sa isa't isa sa South China Sea kapag nagsimula na ang lahat. Mayroon ding napakaraming iba pang mga salik na dapat isaalang-alang na maaaring makaapekto sa ibang resulta sa isang posibleng labanan sa pagitan ng China at ng kanluran. Iba't ibang teknolohiya na naaabot ng mga bansa, ang mismong larangan ng labanan, at ang pagkakaiba sa heograpiya, pagkakaiba-iba sa doktrina at mga taktika. Kahit ang pera at tiempo ay maaaring magkaroon ng papel. Oo, ang labanan ng India at Pakistan noong 2025 ay naging magandang pagpapakita para sa Firebird sa Petri dish na estilo ng pagsubok ng armas. Ngunit kung gagamitin ng China ang mga eroplanong ito sa aktwal na laban, siguradong magiging ibang-iba ang itsura ng digmaan. May ilang mga implikasyon na maaari nating makuha mula sa matagumpay na pagpapakitang ito. Ang pinakamalaking implikasyon, siyempre, ay para sa Taiwan. Ang tagumpay ng People's Liberation Army Air Force jets laban sa kanluraning eroplano ay nagdulot ng kaba sa Taipei at pinagdudahan ang bisa ng kanluraning sandata sa pagdepensa laban sa China. Maaari rin itong magdulot ng malaking tagumpay sa komersyo para sa China. Hanggang ngayon, ang mga hindi interesado bumili ng kanluraning kagamitang militar ay talagang may iisang opsyon lang, ang Russian Federation. Pero dahil sa espesyal na operasyong militar ni Vlad, ang Russia ay parehong nangangailangan ng sarili nilang mga pyesa ng eroplano at nahihirapan ding ayusin at palitan ang mga ito dahil sa malawakang internasyonal na mga parusa. Dapat alam ng bawat bansa na ang pagbili ng fighter jet mula sa Russia ay parang bumibili ka ng second-hand na kotse mula sa isang kahina-hinalang dealer na hindi na sinusuportahan ng manufacturer. Ibig sabihin, dapat umasa ka na lang na may ibang tao na may ekstrang pyesa. Dito papasok ang Beijing na nag-aalok ng alternatibo kung saan ang mga pyesa ay madaling mabili para sa eroplano na kasing galing o mas magaling pa kaysa sa mga galing kanluran. Pag-isipan mo rin na maraming lumang stock ng militar ang kailangang palitan. Ang MiG-29, Su-27, Su-30 at maging ang mas matatandang bersyon ng F-16 ay nagsisimula ng magpakita ng kanilang katandaan. Heto ang isang bagay na mukhang kayang sumabay sa lahat ng iyon. Ayon sa ulat, maaaring i-export ng China ang J-10C sa halagang $50-60 milyon bawat isa, na nagpapalakas sa posisyon nito bilang malakas na kakumpetensya sa merkado ng airframe. Medyo mura itong bilhin, mas madaling i-maintain, madaling gamitin, at maraming maayos na mga sandata na akma dito. Hindi mo kailangan ng sanctions bus para dito. Panalo lahat maliban sa Rusya na masasabi nating, ay naku. Pero iyan ay medyo pabor na pananaw. Ang J-10C ay may limitadong karanasan lamang sa labanan kumpara sa mga alternatibong opsyon na dapat nitong matalo at maaaring may ilang kahinaan sa disenyo na hindi pa natin natutuklasan. Walang tumagal sa labanan ng Pakistan at India para mailantad ang mga iyon. At maaari rin itong maging mas mahal kapag ine-export na maaaring maglimita sa access ng mga mas mahihirap na bansa sa merkado at dahil dito ay malilimitahan din ang gamit nito sa labanan. Kailangang daanan ng Beijing ang alanganing sitwasyong ito para sa pinakamalaking kita. Kaya halos lahat ng kailangang malaman tungkol sa eroplanong ito ay naibahagi na namin. Sa totoo lang, base sa nakita namin, nagulat talaga kami sa galing nito. Isa itong tiyak at hinog na bersyon ng sariling gawang Chinese na fighter jet na nagpapakita na ang China ay tuluyan ng umangat mula sa pagiging tagasunod tungo sa pagiging leader sa pandaigdigang karera ng armas militar. Kaya ba nitong tapatan ang United States Air Force mag-isa? Hindi, walang tsansa dahil mas advanced ang F-35 at F-22. Mas mataas at mas magaling talaga ang mga iyon kumpara sa J-10C kahit kailan. Pero hindi rin ito kailangang maging pinakamagaling sa lahat ng alok ng United States. Isa itong volume fighter at daan-daan na ang meron ang People's Liberation Army Air Force na mga ganitong eroplano. Mayroon ng ikalimang henerasyong sasakyang panghimpapawid ang Beijing tulad ng J-20 at J-35. Pati na rin umano'y ika-6 na henerasyong plataporma na dinidevelop bilang functional at matalinong airframe na maaaring basihan ng kanilang Air Force Fleet. Talagang kahanga-hanga ito. At malamang na magiging isang napakahalagang multi-role fighter ito sa mga darating na taon, lalo na't mabilis nang humihina ang kakayahan ng Russia sa pag-export. Gaya ng sabi namin, hindi nagpapakampante ang China sa mga nagawa nito. Pinatunayan ng Firebird na kayang gumawa ng China
ng sarili nitong epektibong plataporma ng sandata. Bilang ika-4 na henerasyon, ipinapakita nito ang malaking pag-unlad sa industrial na base ng China at malaking pag-angat sa kakayahan kumpara sa mga nauna. Dahil dito napapaisip tayo, ano kaya ang susunod na mangyayari? Pag-uusapan natin yan sa susunod. Salamat sa panonood.